So, mga eksena, unahin na natin tong kay Amy Marcos. Okay? Gusto niyo ba mamaya na kay Pangulong Bongbong Marcos. Easy lang tayo dyan. Dito kailangang problema o ma-stress dyan kasi ako bahala sa inyo. Ang pupunta muna natin ay walang iba kung hindi yung issue ng kay Amy Marcos. Ano meron? Punta muna natin yung tungkol dun sa issue ng sleeveless. Nabibwisit kasi ako mga ka-eksena din eh. Bukod sa nakita ko na tong issue na to, may nag-message din sa akin. Direk, ano man sabi mo dito? Ganon. Na bakit ganyan yung si Amy Marcos, oh? Ngayon, tinignan ko. Aba, o nga, ano? 'Di ba? It's very unfair talaga. Dito mo makikita talaga yung paggamit ng kapalyarihan. Kapal ng muka at ang kapangyarihan, mga ka-eksena. Oo, ni Amy Marcos. Bakit ba? Ano ba 'yon? Ito, papakita ko sa inyo. Wait lang, kumalma ka. Nagmamadali naman tong balita. Wow. Ito. Yan. Wow. Yan. Governor Baricuatro, mariing dinipensahan ang sleeveless outfit ni Senator Babalina Marcos. Boom! Alam mo, ma'am, I respect you, Governor Baricuatro, pero dito ka nagka-problema. Pinakita mo na talagang dapat sa isang politiko, hindi ko kayo tumitingin sa kaibigan eh. 'Di ba? Pero alam ng mga tao dyan, may mga nag-message din at nagko-comment sa social media na silang mga taga Cebu, na sila mismo taga ron, sinusunod nila at nire-respeto nila kung ano yung kinaugalian. Hindi ka pwedeng mag-tubeless dyan, hindi ka pwedeng mag-sleeveless dyan, hindi ka pwedeng mag-sando dyan. Tapos dahil punyeta, dahil senator tong hindot na si Babalina, kinampihan nyo. Wow naman. Wow. Huwag ganun, ma'am. Wow. Okay naman kayo sa amin, kaya lang dito, takot kayo kay Amy Marcos? Boom! Ako nga, hindi ako takot dyan eh. Oh! Wow naman. Wow. Tatakot kayo dyan. Wow. Tayo nga nagpapasahod dyan sa mga Hinduti na yan. Okay, tuloy natin. Diyos ko, ay nako, nakakagigil kasi gamit na gamit yung totally talagang gamit na gamit yung kapangyarihan yung kapal ng mukha ni Amy Marcos eh. Di ba dapat ikaw ang magandang ehemplo dyan? Bawal yung simbahan, nag-sleeveless ka. Diyan ko naman hinahangaan, mga ka-eksena, yung mga kapatid natin sa iglesia. Walang halong bola. Yung pag sinabing, kasi sasamba ka eh, kailangan, kumbaga magsisimba ka. 'Di ba? O pupunta ka na simbahan, hindi man bongga suot mo, pero yung mga tino, kare-respeto. 'Di ba? Nakaka-respeto naman yung sleeveless. Ano ka? Ayos ka. Para ka lang din sa lalaki nakasando. Punta ka simbahan, nakasando, ganun. Wow naman. 'Di ba? Makakahiya. O ito na. Bigyan na natin 'to. Naman ng mga netizens ang umunoy pa-VIP treatment kay Senator Amy Marcos matapos mo bisita sa isang simbahan sa Cebu. Alam mo, kahit di mo sabihin, ma'am, pa-VIP treatment, obviously si Amy Marcos laging pa-VIP treatment yan. Kung saan akong lugar nandun at naalaman kung pumupunta yan, VIP yan. Tapos meron pa akong nalaman eh. Tawag dito. Ano ba yun? May parang napanood ako, parang yun yata yung sa pork, di ba? Yung iba, mas mahal pa daw sa tarpaulin at sa campaign materials. Alam niyo ba kung nasan akong lugar? Tapos nung kampanya, hindi ko lang talaga yun naisip picturean eh. Yung picture na, yung tarpaulin ni Amy Marcos, alam niyo ba kung gaano kalaki? Halos kasing laki na ng billboard. Boom! Dito sa may lugar lang namin, hindi naman yung sa Maynila, pero alam natin na bawal sa campaign noon yung sobrang lalaking, sobrang lalaking tarpaulin. Si Amy Marcos sa lugar namin, ang laki ng muka, ang haba. Boom! Ng Allen Direct. Wow naman. Alam nyo na yun. Ano daw? Direct, ayaw patalbog ni Amy sa bride. Pilingera kasi talaga yung baba na yan kahit kailan. Feeling bitter. Bitter talaga yan. Oo, bitter talaga yung babaeng yan. Bitter sa kapatid. 'Di ba? Bitter sa lahat ng bagay yan. Oo.
habang hinarang daw kasi ang ibang churchgoer dahil sa mahigpit na dress code. O, kita nyo? Mahigpit na dress code doon sa simbahan. Pagdating sa senador, pwede. Inumin nyo. Boom! Diba, nakakagigil eh. Porket di kami senador, sisitahin kami. Pag yan senator, pwede. Ma-VIP pa. Diba? O. Direk, taga Santa Ana, Taytay lang ako. Ay, taga do ka lang da? Aba, malapit ka lang sa amin ha. Clay Harden. Nasa Incheon ka ba? Saan ka sa Incheon? O. Baka magkakilala tayo nung araw. Charot. Pinalampas naman ang sleeveless outfit ng senador. Yan ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Dinipensahan ni Cebu Governor Pam Bakit dinipensahan? Bari 4 si Senadora Amy Marcos kasunod ng online backlash na natanggap umano ng senadora dahil sa dress code. Binisita kasi Oh, tingnan mo nga yan. Yung isang babae, yung init-init oh. Ganon yung suot. Tapos ikaw punyeta ka, Amy Marcos, kapal ng mukha mo. Wow naman! Wow! Sa totoo lang. Wow! Diba? Oh. Sipin niyo yan. Feeling kasi, nalalapit na nga kasi yung susunod na eleksyon eh. Kaya todo talaga ano to si Amy Marcos, si Baba Lina. si Senator Marcos ang Basilica Minor Kapal ng mukha. Talaga pang lumapit pa dyan na ganyan talaga. Pinanindigan niya talaga yung sleeveless niya. Gigil ano? Talagang malala talaga ang paggamit ng kapangyarihan nitong Direk. Alam mo na nga, kita mo nga, may mga bagay-bagay si Amy Marcos na siya lang yung alam. Paano niya nalalaman? Samantalang yung mismong tao sa loob, hindi alam. Siya may alam. Diba? Oh, sus, nako. del Santo Niño de Cebu kamakailan at spotted itong naka-sleeveless na damit. Sa Kadiri. Kadiri talaga. Sarap murahin ng harapan eh. isang Facebook post, pinaalala Ito sabi nung Governor, "Hello, Cebuano friends and visitor. Sinulog is time for celebration, culture and community." Ginamit mo pa yung sinulog. Oo, sige, sinulog. Pumunta ka doon sa simbahan. 'Di ba? Sa simbahan, kailangan nakaganong ka? Okay lang sana, maiintindihan natin mga kaiksena kung si Amy Marcos naka-sleeveless, tas lahat ng mga pumunta ring Katoliko na naka-sleeveless pinayagan. Hindi ang problema, bawal sila. Bawal po, mahigpit ang ating patakaran, bawal ang ganito, ganyan-ganyan, may dress code tayo sinusunod. Dumating si Amy Marcos, "Ay, hello po, good morning." Boom! Hayop na yan. Ano sabi dito? "I deeply respect our church dress codes and I also believe in showing hospitality to all who come to our city." Doon ka sabit, Mayora, ay Gobernadora, sabit ka. So ipapalusot nyo ngayon na kayo ay, tawag dito, ipinapakita nyo ang pagiging hospitality sa lahat ng pupunta sa inyong syudad. Normal naman yun na dapat nyong gawin yun. Huwag nyo nang ipang-depensa yung wini-welcome nyo, pinapakita nyo yung hospitality. Halimbawa, baboy yung dumating sa lugar nyo, binababoy yung lugar nyo. Diba? Wala kayong gagawing action? Sus ko namang dahilan niya. Eto pa, malupit. ni Bari 4 na ang sinulog ay panahon para sa selebrasyon, culture and community. Naniniwala raw siyang kailangang respetuhin ang church dress codes, kasabay ng pagpapakita ng hospitality sa mga bumibisita sa Cebu. Ani Bari 4, nangyayari talaga ang missteps at misunderstandings, kaya pinipili Nakailang punta na sa Cebu si Amy Marcos, di niya alam yan? Wow naman! Wow! Wow! Di ba umattend pa ng kasal yan? Hindi nasabihan? Yan tayo. Wow naman! Ano yan? Pinapayagan direct basta mahaba ang babalina? Grabe naman. Selective talaga. Tuloy tayo. niya raw ang pag-intindi kaysa panghuhusga. Wow. Intindihin nyo na daw kasi senador.
Alam mo, gobernadora, sablay kayo dyan sa part na yan. Pinakita nyo lang na kayo ay parang aso ni Amy Marcos, uto-uto, o kaya kayong kontrolin ni Amy Marcos. Di ganon. Kahit pa senador yan, di ba? Pag mali, mali. May rules kayo, tapos senador, pabayaan nyo lang. Di ba? Oh. Nawagan niya sa mga kapwa Cebuano, let's not be quick to judge at dapat daw isaalang-alang ang kahulugan ng sinulog para Dinahilan niya pa yung sinulog para lang makalusot si Amy Marcos sa ano niya, sa kanyang kaetsyusan. Wow naman! Di ba? Wow! Yun pa idadahilan. Wow. Sana, dahil wini-welcome yung mga bisita, tsaka sinulog lang to. Sinulog lang? Wow, ah. Oh. To my fellow Cebuanos, let's not be quick to judge. Ang linaw na nun, gobernadora, naka-sleeveless, bawal nga yung ganun. Anong not to judge? Ano yung long sleeve niya rito? Transparent? Diyos ko naman talaga, ipapalusot mo pa, oh. Kasi mga kaibigan nga ni gobernadora si Amy. Kaya pinagtatanggol, sabit ka na naman doon, gobernor, porket kaibigan. Mali yan. Oh. para sa lahat ang pagmamabuting loob. Bilang longtime friend di Senadora Amy, may long time friend, 'di ba? Tapos ikaw na bilang senador, wala kang pakialam, insensitive ka, hindi mo lang naisip na ano kaya bawal ba sa ganito? Okay kaya to outfit ko, pupunta ako ng simbahan. O baka naman nasa isip niya, kailangan kabugera ako. Ay, hindi pwede, ako lang ang kabugera. Kailangan ako ang bida at ibang-iba sa eksena. Ay, hindi pwede. Malamang gano'n na nasa isip ni Amy Marcos. Wapakels. Basta, agaw attention ako. Ayun, agaw attention nga. Wow naman! Diba? Oh. may pareho raw silang mga advokasya at dati na rin nagtrabaho para sa food security. Agad Anong connect? Diba? Anong connect? Hindi mo dati connect yung kaibigan dito. Grabe, oh. Kung alam nyo, kung ako halimbawa yung nagpunta dyan, tapos naka-sleeveless ako, tapos pinaalis ako, hindi ako pinayagan. Tapos si Amy, nakita mong ganyan, mag-iingay ako sa social media. Talagang, aanuhin ko, babarubalin ko yung si Amy Marcos. Saka yung governor. Diba? Kasi ikaw ba naman, ganunin ka, no? Tapos makita mo, ay, pinayagan, bakit? Oh. Gara namang humingi ng dispensa si Senadora Amy sa mga Cebuano at nagpasalamat kay Bari 4. Kita mo? Yan Kamakailan? Kailan ay ikinasalang anak ni Senadora Amy na si Matthew Manotoc sa Cebu Cathedral. Wedding bells were on the horizon nang ikasal ito sa beauty queen na si Jamie Harrell. Kumpleto at supportive ang pamilya ni na Senadora Amy. Nga ba talaga? Diba? Grabe, Samuel Perez, ha? Good morning, tagay na. Wow. At dati niyang asawa at sportsman na si Tommy Manotoc sa nasabing kasal. Naroon din si dating First Lady Imelda Marcos. Nako. Wait lang, ha? Tommy Manotoc sa nasabing kasal. Naroon din Tinan mo si ano? Wow naman! Malayo talaga, oh. Malayo. No? si dating First Lady Imelda Marcos, kapatid ni Senadora Amy na si Irene at pamangkin at presidential son Vinnie Marcos. Para sa Agenda Weekend, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Alam mo mga kaiksena, ang bait talaga ng ng pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Bakit direct? Paano mo nasabi? Di ba, nung nakaraang rally ng INC, anong ginawa ni Amy Marcos? Hindi lang yun, mga nagdaan pa kung paano niya babuyin yung pamilya ni PBBM. Pero kita mo supportive yung mga anak ko. Hindi nagkakaroon ng negatibo o sama ng loob, di ba? Kung ako yun, mga kaiksena, yung tatay ko ginaganon, ng tita ko, di ba? Ay, hindi pwede, mali na yung ginagawa nyo. Tatablayin kita. Oo, kasi politika lang yun, gaganyanin mo kami. Boom! Di ba? Para bang wawa. Di ba? Hiyang-hiya ako kay Amy Marcos. Pero makita mo, nandyan yung, di ba? Hindi ko talaga si Bini lang dumating. Yun nga po, malditang lola, di ba? Kung ako kay Bini, hindi ako atin dyan.
pakita ko talaga dyan sa kaibaba na yan na yung ginagawa mo sa pamilya ko, sa pamilya namin, tatay ko, nanay ko, 'di ba? Huwag ganon. Di mo naman madadala sa hukay ang paging mataas na pinuno mo eh. May katapusan din yan. Hayok na hayok si Amy Marcos na magkaroon ng mas mataas na kapangyarihan. Ano? Wow naman! Sa totoo lang. So yan kayo mga kaiksena, ano masasabi nyo kay Amy Marcos sa ginawa niya? 'Di ba? Natutuwa ba kayo? Nakakatuwa ba? Pati yung gobernador ng Cebu, tama ba yung ginawa? 'Di ba maling-mali 'yun? Ito, palakasan. Ina nyo. Wow naman!